mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Paano ko nga ba maitatama ang isang pagkakamali kung alam kong nakikinabang ako rito? Paano ko pakikinggan ang masasakit na panghuhusga galing sa iba kung ang taong ito ang siyang naging sandalan ko sa panahong lugmok na lugmok ako? Itago niyo na lang ako sa pangalang Maylene. Dating may asawa, pero hiwalay na. Sumakabilang bahay na kasi ito at mas piniling sumama sa babae niya. Kaya naman ay tanging kami na lang ng aming dalawang anak ang nakatira sa bahay. Mayroon na pala akong maliit na tindahan ng bakery sa harap ng aming bahay. At iyon ang pinagkukunan namin ngayon ng panggasto sa araw-araw. Simula kasi nang umalis ang asawa kong si Jimmy at iwan kami nito, ay hindi na rin siya nagbigay ng sustento sa mga bata. Kaya naman, pinagkakasya ko na lang ang kita sa bakery, nang sa ganon ay may panggastos kami. Sa totoo lang ay hindi naging madali para sa akin ang biglaang pagiging isang single mom. Lalo pa nga't pareho nang nag-aaral sa elementarya ang aking mga anak. Ngunit bilang isang ina, ay wala naman akong choice, kundi tanggapin ang kapalarang nangyari sa akin. Oo, mahirap ang magpalaki ng anak ng ako lang. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga bata, ay sa kanila na lang ako humuhugot ng lakas. Na kahit mahirap ang naging sitwasyon namin, ay pilit ko pa rin kinakaya. Dahil alam kong darating ang panahon ay makakaraos din kami. Kaya naman, nagsipag na lang talaga ako sa paggawa ng mga tinapay. At sa awa naman ng Diyos ay madalas na nakakaubos ako. Ang kagandahan lang kasi sa itinitinda ko ay wala akong kakumpetensya. Dahil karamihan sa mga nagtitinda roon ay mga sari-sari store. Yun nga lang, may mga pangyayari talaga sa ating buhay ang hindi natin inaasahan. At kahit anong pilit nating iangat ang ating pamumuhay, ay meron pa ring pagsubok na hahamon sa'yo. Kaya naman sa puntong yon, ay muntikan na talaga akong sumuko. Lalo pa nga't hindi ko nun alam kung kanino ba lalapit upang manghingi ng tulong. Sabi ko nga nun sa sarili ko na di baling kinakapos kami sa pera, ay wag lang dadapuan ng sakit ang aking mga anak. Ngunit kahit pala anong gawin ko ang pag-iingat at pag-aalaga sa kanila, ay hindi ko pa rin maiiwasan na hindi sila magkasakit. Sa estado kasi ng pamumuhay namin, ay wala talaga akong budget para sa pampadoktor ng mga bata. Hindi ko rin naman makontak noon si Jamie dahil talaga yatang binura na kami nito sa buhay niya. Kaya naman nang madengge si Alan, ang bunso kong anak, ay hindi ko talaga alam noon kung ano ang aking gagawin. Halos lahat na kasi yata ng kapitbahay namin ay nilapitan ko na para lang manghiram ng pera. Ngunit sa kasamaang palad ay ni isa naman sa kanila ay walang nagpahiram sa akin. Kaya naman, napilitan na lang rin ako noon na isanlana ang titulo ng bahay. Sapagkat hindi ko naman maaatim na may masamang mangyari sa aking anak. Noong mga panahon kasing yon ay nasa bingit na ng kamatayan ang buhay ni Alan. Kaya naman obligado talagang isugod na ito sa hospital. Kahit naman wala ako nung kapera-pera, ay hindi ako nagdalawang isip na dalhin siya doon. Makikiusap na lang kako ko na isusunod ko na lang ang aming bayad. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag ang hospital. Kung kaya't naagapan nila ang sakit ng aking anak. Nang masigurado ko namang nasa maayos ng lagay si Alan,
ay nagpaalam muna ako rito upang gumawa naman ng paraan para makahanap ng panggastos at pambayad niya sa hospital bill. Tanging si Don Julio lang naman ang naisip ko noon na pagsanlaan ng aming titulo, dahil ito ang matandang pinakamayaman sa aming lugar. Ang kaso, nagdalawang isip ako noon na lumapit dito, sapagkat kilala ito sa aming lugar na may pagkamahilig sa babae. Bukod doon, ay alam ko rin naman kasi na sa umpisa pa lang na makilala ko ito, ay tingin ko ng kursunada rin niya ako. Sa tuwing bumibili kasi sa akin ito ng tinapay, ay talaga namang may halong pambobola pa siyang pahaging sa akin. Na kesyo raw, wala na akong asawa, ay baka pwede naman siyang manligaw sa akin. Nasayang naman daw kasi ang ganda ko kung hindi na pakikinabangan ng iba. Sa sinabi namang yun ni Don Julio, ay masasabi kong may punto siya. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, ay kahit nagkaroon na ako ng asawa at anak, ay hindi pa rin kumubas ang taglay kong kagandahan. At kung sa pangangatawan naman ang pag-uusapan, ay hindi ko rin ito napabayaan. Bagkos ay tila mas sumeksi pa nga ako dahil medyo nagkalaman ang katawan ko. Ngunit ang biro sa aking iyon ni Don Julio ay hindi ko na lang din pinapansin. Kahit pa nga kung minsan ay hindi ko na talaga nagugustuhan ang mga biro niya. Palagi ko na lang iniisip noon na matanda na ito. At kahit siya pa kako ang pinakamayaman sa aming lugar, ay hindi ko siya papatulan. Yun nga lang, ang sinabi ko palang iyon ay akin ring kakainin. Sapagkat sa panahong nangangailangan ako, ay ito rin pala ang tutulong sa akin. Hanggang sa isang hapon nang mapagpasyahan kong puntahan si Don Julio sa bahay niya upang isanlanga ang aming titulo. Pag-doorbell ko sa gate ng bahay niya, ay kaagad naman akong pinagbuksan ng guard nito. At nang sabihin kong may kailangan sana kako ko sa amo niya, ay kaagad rin naman ako nitong pinapasok. Sa katunayan, ay sinamahan pa nga niya ako hanggang sa loob. Ngunit nang makaharap ko na si Don Julio, ay iniwan na rin ako nito. First time ko nung nakapasok sa loob ng bahay ng matanda. At masasabi kong halata nga talagang mayaman ito. Ang kaso, ayon naman sa mga nabalitaan ko tungkol sa buhay niya, ay mag-isa na lang daw itong namumuhay. Sapagkat namatay na raw ang pamilya nito dahil sa isang aksidente. Nung malaman ko naman yon, ay tila ba nakaramdam rin ako ng pagkaawa sa matanda. Pero nang mabalitaan ko rin na may ginagawa siyang hindi maganda sa mga nagiging katulong niya, ay para bang nawala rin ang pagkaawa ko rito. Marami rin kasing nagsasabi na may pagkamahilig raw sa babae ito. At may pagkakataon pa nga raw na nagbabayad ito ng mga babae sa labas para lang may makalaro ito sa kama niya. Sa totoo lang, ay hindi talaga maganda noon ang pagkakakilala ko kay Don Julio. Naniwala din kasi ko sa mga sabi-sabi ng aming mga kapitbahay. Kahit pa nga, hindi ko naman talaga nakikitang may ginagawang hindi maganda ang matanda. Wala naman kasi ko nung pakialam rito. Pero nang lubos na makilala ko na ito, ay doon na unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Magandang hapon po, Don Julio. Pagbati ko rito nang makaharap siya. Magandang hapon din naman, Maylin. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong naman niya sa akin. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Magbabaka sakali lang po ako na sanla sa inyo tong titulo ng lupa at bahay namin. Nasa hospital po kasi yung anak ko.
Kailangan ko po ngayon ng pambayad at panggastos niya. Ang kaso, wala po akong pera ngayon. Kaya naisip ko na isanla na lang muna ito sa inyo. Wika ko naman sa kanya. Ganun ba? Pero paano mo matutubos yan? Tanong naman sa akin nito na hindi ko nasagot. Di ba, iniwan ka na nga ng asawa mo? At alam kong yung bakery na lang ang pinagkukunan nyo ng panggastos. So, paano mo matutubos yung isasanla mo? Tanong muli sa akin nito. Bahala na po, Don Julio. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan ng anak ko. Mangiyak-ngiyak namang sabi ko rito. Sige, ganito na lang. Pahihiramin muna kita ng pera para sa panggastos at pangbayad mo sa hospital. Pero kapag nasa maayos na ang anak mo, at saka mo na lang ako bayaran sa paraang gusto ko. Anya naman sa akin ito na talaga namang kumilabot sa buo kong katawan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nagtataka ko namang tanong rito. Alam mo na ang sagot ko dyan, Maylin. Umpisa pa man, alam mo na kung ano gusto ko sa'yo, di ba? Tugon naman ito sabay hawak pa sa aking baywang. Nung mga sandali namang yon ay imbes na kilabutan ako sa ginawa ng matanda, ay para bang may init namang tumaloy sa aking ugat. Lalo na nga nang maramdaman ko ang mainit nitong hininga sa aking tenga, na talaga namang nagpatayo ng balahibo sa aking katawan. Sa totoo lang, ay hindi ko nga akalain noon na madadala ko ng matanda sa panunukso nito. Para bang nahipnotismo ko nito, na napasunod na lang niya sa gusto niya. Hindi ko na nga rin namalayan pa noon na nadala na pala ko nito sa kwarto niya. At ang labis na ipinagtaka ko talaga noon sa aking sarili ay kung bakit hindi man lang ako tumutol sa ginawa naming iyon ni Don Julio. Nang madala ko ng matanda sa kwarto niya at simulang gawin ang gusto nito sa akin, ay para bang tila nagustuhan ko naman yon. Sa bawat haplos at halik na iginawad niya sa aking katawan, ay may kung anong init namang hatid iyon. Sa katunayan, ay napapakapit pa nga ako rito kapag nararamdaman ko ang mainit niyang hininga. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan pa na pareho na naming naabot nito ang dulo. Noong mga sandaling iyon ay parang kay bilis kong nakalimot at natauhan lang nang matapos ang aming paglalaro. Hindi ko nga nun alam kung pagsisisihan ko ba ang pagpatol ko sa matanda o ipagpapasalamat na lang dahil ang kapalit nun ay malaking halaga para sa aking anak. Alam kong mali ang ginawa ko, pero sa aking sitwasyon ay hindi ko na alam kung ano ba talaga ang tama. Basta ang mahalaga ay ginawa ko yun para sa aking anak, para sa ikagagaling nito. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Sa awa naman ng Diyos ay naging mabuti na rin ang pakiramdam ni Alan at nakabalik na rin ito sa kanyang pag-aaral. Hindi naman na ako siningil pa ni Don Julio sa aking pagkakautang. Bagkos ay tinulungan pa nga niya ako para mapalaki ang bakery ko. Nung una ay panay pa nga ang tangi ko sa kanya. Dahil alam kong pinag-uusapan na kami ng aming mga kapitbahay. Pero nang lubos kong makilala ang matanda, ay doon na unti-unting nagbago ang pagtingin ko rito. Sa nangyari sa amin ni Don Julio ay masasabi kong nag-enjoy naman ako. Marahil ay matagal na rin akong sabik sa bagay na yon. Bukod doon, ay labis talaga ako nitong napaligaya dahil hindi maikakaila sa kanya na magaling talaga siya sa kama. At
At sa edad niyang iyon, ay masasabi kong may laban pa rin siya. Kaya naman, ang namagitan sa amin nito ay hindi ko akalaing masusundan pa. Sa totoo lang, ay ni sa panaginip ay hindi ko talaga lubos na naisip na papatulan ko si Don Julio. Oo nga't mayaman ito. Pero sa kabila nun, ay may mabuti rin pala siyang puso na hindi nakikita ng karamihan. Panlabas na kaanyuan lang kasi ang nasasaksihan namin rito. Pero nang makilala ko siya ng lubos, ay doon ko mas naunawaan ang totoong pinagdaanan niya sa buhay. Na kaya pala marami siyang babae ay dahil nalulungkot ito. Pero sa lahat daw ng babaeng nakalaro niya sa kama, ay ni isa ron ay wala raw siyang naramdaman na kakaiba na katulad ng naramdaman niya sa akin. Nauna pa lang raw niya akong nakita, ay talaga namang tinamaan na raw ito sa akin. Ngunit noong mga panahong iyon ay may asawa pa ako. Kung kaya't hindi siya makaporma. Pero ngayong matagal na akong hiwalay, ay nagkaroon daw uli siya ng pag-asa. Na balang araw ay matututunan ko rin siyang mahalin. Well, hindi naman mahirap mahalin si Don Julio. Lalo pa nga't nakita ko kung gaano ito kabait sa mga anak ko. Ang kaso, nung una ay talaga namang nagdalawang isip pa ako na tanggapin ang proposal niyang magsama na kami. Kahit pa nga may nangyayari naman na sa amin. Natatakot kasi ako noon sa iisipin at sasabihin ng iba. Kung kaya't pumayag muna ako dito na patago ang aming ginagawa. Subalit nang ma-realize ko na mahal ko na pala ito, ay doon na ako nagdesisyon na makisama na kami sa kanya. Sa bagay namang yun ay wala akong pinagsisisihan. Dahil naging good provider siya sa amin ng mga anak ko. Bukod doon, ay ipinaramdam talaga niya na mahal niya kami. Kung kaya't kahit ano pa ang naririnig kong masasakit na panghuhusga sa iba, ay hindi ko na lang pinagpapapansin. Ang tanging mahalaga na lang kasi sa akin ngayon ay masaya kaming pamilya. At kahit matanda na si Don Julio, ay hindi ko pa rin ito ikakahiya. Sapagkat siya ang naging sandalan at tagaprotekta ko sa mga unos at problemang dumating sa buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Mylene at ito ang kwento ng buhay ko.